Shout out kay. Vlog ako sila. Sige, itodlo daw kaya kung tanawon. Ano ako ba? Nagani. Kani. O, gidi. Basta ano sa gihurot na sa demolish na lang. So, na-bardang isa mo. Oh. Ang first floor na. Oh, okay. Yun. Ayun o, Ecoland. 400, 4,000. 2,000. Muna na ako. Sige. Ito ako sa nanaog. No, pag-vlog sa mga movie mo. So, moto nga kuhan. Ang moto sa balita to sa mga tag-iya, no? Kung natagaan ba sila refund. Okay. Dire lang ilang ano dayo. Terminal. Okay, again, shout out kay RC CP3SY. Ano ba tong kanyang username niya yan eh. Ayun, RC, no? So, shout out kay RC. Yan na nga, ang sabi ni RC ay hello sir, yung West Eco Drive sa likod ng SM Ecoland ba tawag doon? Tawag dyan. Tapos na ba ang construction? I went to Davao last 2019 pa. Under construction pa ata at that time. So I don't know kung kanino siya pinapatungkol yung under construction pa ba, no? So siguro yung 101 no, na condominium, I mean hotel 101. Sure na ako doon. Kasi so far dito sa West Ecoland Drive, yun lang naman yung yung under construction hanggang ngayon na medyo matagal-tagal na. Tapos dito na area, ito palang intersection na to, yan highway na papuntang Matina Aplaya yan ha. Papuntang Bonggoyan baby. Bonggoyan baby. No, ngayon, ang Bonggoyan is nagbalik sigla na sila pero hindi na sila kagaya nung araw. Meron na siyang twist, no. Meron na siyang changes. Kung dati ay mga walwalan talaga na magdamagan, nagsasaksakan, nag-aagawan ng mga chicks. Oo, ganun yung experience ko dati. Talagang may mga riot rumble talaga, sobrang napaka-controversial ng Bonggoyan baby na yan, no. So, ngayon naman good thing ay pang-pamilya na talaga ang setup, no. Pwede na siyang pang-pamilya, pang-barkada, lahat, no. Pwede na siya kasi may pagkainan, mga restaurants, tapos yun, inuman, ganun. So, yan, no. Papuntang yan, Matina Aplaya. Ecoland Drive, okay? Ecoland Drive. Ang Ecoland Drive, nagsimula doon kanila sa minasokan natin doon sa may John Paul College and hanggang diretso doon sa may Aplaya. Tapos ito naman ang intersection, ang pinakapanimula naman ng West Ecoland Drive or West Eco Drive. So, shout out again, RC. Ito ho yun, West Eco Drive na sinasabi ho ninyo na hindi ko alam ano yung ibig sabihin ng Eco, kung Eco Park ba, pero I bet na yan, West Ecoland. West Ecoland Avenue. West Eco. Ito yun, yung tinutukoy mo sigurong gusali na under construction pa rin ba? Yes, under construction pa rin siya. Although, balikan natin ngayon ang kanyang description kung kailan siya nagsimulang kinonstruct, kung 2019 ba, 2018, 2017, 2016. Basta ang tagal niyan. So, nung blinag ko ito nung nakarang araw, siya ay pagmamayari ni Double Dragon, no? Ni siya Injap. Oh, Injap. Shout out Injap. Siyempre, Injap. Doon ko narinig yung Injap na sikat yung parang laging napakatunog ng kanyang pangalan sa may Mandurriao, Iloilo. So si Injap, siya pala, ayan yan may-ari ng pinaka-original, may-ari, tama ba ako? Or yun ang pinaka-latest na may-ari ng Mang Inasal. Basta ang Injap, pag marinig ko yung Injap na yan, or siya pala, hindi pala Injap. Pag sinabing siya, ang nasa isip ko kaganyan ay Injap, Double Dragon, eto, Hotel 101, tapos Mang Inasal, Chowking, Jollibee, mga gano'n, no? Parang yan parang tie-up or collaboration or parang subsidiary company, no? Or mga sister companies. Plus City Mall. City Mall, di ba? Oh, yun. Pag marinig ko yung siya na apelyido. Mang Inasal din. Okay? So, RC. O, tapos na po ba yun? Tour mo naman kami doon. 2019 pa ako last nakavisit sa Davao. So, I bet yun talaga tinutukoy mo. RC, no? RC. Ma'am or sir. So, shout out sa inyo. This video is brought to you by RC. Kasi ito, maituturing pa rin tong likod ng SM, no? Malapit sa SM likod. Tapos gilid naman yung Tulip Drive. Tapos harap naman niya ang Ecoland, yung Quimpo Boulevard. So ibig sabihin, pinakamalaking landmark dito ay si SM Ecoland. So pag sinabing nasa harap lang ni SM Ecoland, sino bang mga nasa harap niya?
So, Davao Global Township, pwede, no? May touring na sa harap yan. Huna Subdivision, tapos LTO, API. Tapos pagka sinabi namang gilid ni SM, kasi tatlong parang triangular ang hugis ng mga kalye na nakapaligid kay SM. So pag sinabing gilid naman, yun na yung Tulip Drive. Din mula dito sa may Times Beach. Tapos pag sabi naman likod, ito na yun, West Ecoland Drive. Likod ni SM. Okay, ulitin ko ha. Alam niyo mga hagala, wag na kayo magtaka sa akin kung paulit-ulit akong nagbibigkas or nagbabanggit ng mga salita. Mga salita. Kasi yan ang paraan ko para ko talaga maaalala. Para ko talaga siya matatandaan. Ako yung tipo sa tao na hindi ako ganun ka slow learner, pero parang ganun na nga. Totoo yan. So, ako yung tipo sa tao na kailangan paulit-ulit ko talaga yung maririnig. At paulit-ulit ko siyang maririnig sa sarili ko at sa inyo, paulit-ulit kong mababasa sa inyo hanggang sa ma-familiarize ko talaga yung ating mga subject and predicate. Di ba? Mga ganun yun. So, hindi ako ganun kabobo, pero parang bobo na rin. Okay, so, Hotel 101. Ano na to ha? Parang pagbabalik tanaw lang natin, review lang to mga hagala. Kung kayo alam nyo na, ako hindi alam ko to, pero nakakalimutan ko ulit. So, maganda talaga tong ma-memorize natin. Baka magkaroon ng exam, di ba? So, at least meron tayo may sasagot. Okay? Hotel 101 Davao, located in 5,384 square meter. Prime property at Eco West Drive. Hotel 101 Davao is poised to be the biggest hotel in Mindanao. Wow! Sana all. So, ibig sabihin, dinaig niya si Dositane, dinaig niya si Discovery Samal, resort niya, no? Pero hotel pa rin yun eh. So, dinaig niya si, ito ha, we're freezing sa, yan, camera natin. So, dinaig niya si Dositane, dinaig niya si Acacia, si Marco Polo Hotel, si Grand Regal Hotel, Apo View Hotel. Dinaig niya si, sino pa ba mga hotel dito sa Davao? Royal Mandaya Hotel. Dinaig niya si Dositane, yan daw talaga malupit ang mga hotel dito sa Davao. Waterfront, Insular Hotel. So yan na, siya na yung pinakamalaki. Kasi meron siyang, the poised to be the biggest hotel in Mindanao. So pag sinabing biggest, na hindi lang siya nagre-refer into size and height, no? So nagmamatter talaga din siguro siya sa kanyang rooms, number of rooms. Okay? Hotel in Mindanao. It will feature back-to-back commercial and retail shops for an upscale hospitality experience to be unveiled by 2023. Okay? Ito siya, meron siyang 519 number of rooms. Poised to be the biggest hotel in Mindanao. Meron siyang 12 stories, so high-rise na siya mga hagala. Pasok na siya sa category, no, sa bracket of high-rise building. Square meters, 5,384. Situated at the heart of the city. Target launch, 2021. Soon to rise, the King City of the South. So ano to? Anong target launch? Ibig sabihin, target launch? Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ng target launch? Check na natin para tagal nyo pang makareply dyan eh. Ayun, sinearch ko siya, target launch. Pero ganun pa rin, hindi ko pa rin talaga siya maintindihan. Kumbaga, meron akong sariling understanding, pero alam niyo naman ang wavelength natin magkaiba, di ba? Kaya, balik na tayo. Bahala na kayo dyan. Basta target launch. Ano ibig sabihin yan? Kaya nang bahala mag-translate, no? Into Filipino language. Kasi pag English talaga, no? Medyo pigado tayo dyan, no? Medyo ipit, no? Soon to rise in the King City of the South. Okay, features and amenities. Lobby, sky garden. Wow, sana all. May sky garden siya, no? So, 12th floor. So, ibig sabihin yan talaga, 360 degree views ang makukuha natin dyan. At na-experience ko lang yung 360 views na 360 degree views na yan ay sa Misachera. Misa Verde. Misachera, no? Basta sa may Central Bank, yung condominium doon. Yun lang, so far. Kasi yung sa may Verdon Park ay may harang kasing mga gusali, no? Kaya hindi mo siya makita talaga 360 ang view. Okay, doon naman sa Barangay Langob, sa may Vista View, hindi mo rin may ikot-ikot na 360 view kasi may mga nakatalikod na mga matataas din na mga bundok or bukid. Anyway, so balik tayo dito. So, ang ganda na kanyang amenities pala, no? So, habangan ko to. Ito na naman na hinahabol ko, yung Sky Garden talaga. Kasi mahilig talaga akong magtingin ng mga overlooking spot area or mag-spot ng mga skyline of the cities. So, Davao City might be among one of the best skyline, no? Isa siya sa may pinakamagandang skyline.
sa buong Pilipinas, sa mga megacities. Infinity pool, okay lang yan. Fitness gym, okay, meron siyang cafe, retail shops, function rooms, helipad, di ba? Social na, may helipad talaga, pang mayaman. Magkano kaya per net dyan? Afford kaya natin mahagala. O baka isa dyan sa inyong mga nanonood ito ngayon, tapos merong balak na mag-check-in dyan someday. Oh, invite nyo ako ha. Gusto ko lang na makakita, makapasok sa loob just in case hindi ko afford. Invite nyo ako para maka-access ako. Anyway, balik tayo dito sa what's nearby SM City. So wala siyang hotel siya. So, di ba madalas kapag sinabing SM, ang kanyang hotel ay ang Park Inn Hotel by Radisson. Pero ito si SM City Davao, ang kanya namang hotel dito ay yun ang 101. So 101 owned by or parang subsidiary or corporation, basta pag may-ari siya ng mga SIA, Double Dragon, mga Kakchong, kung sino-sino pa dyan ng mga negosyante, mga big time, no? Mga billionaires, fourth billionaires in the Philippines. Okay, let's go na. Lalakarin natin mga hagala. Titingnan natin siya ng malapitan. Pero syempre, mula dito, titingnan natin yung mga gusaling na nakikita ho natin. So ito ba, may pangalan to o wala? Wala nakalagay, no? Okay, one Oasis. Oasis. O, basta yun na yun. Yun ang pagkabasa ko, kayo nang bahala, no? Kanya-kanya tayo ng pagka-pronounce. Oh. May kanya-kanyang version. Kanya-kanya tayo ng pagkabasa. One Oasis Davao Building. Okay, so One Oasis. Sino nang may-ari ng Oasis? Tingnan natin. Dagdag information na rin to kasi na West Ecoland Drive lang din naman ang content natin. So ano nga bang mayroon dito ng mga landmarks maliban sa SM Ecoland? So ito siya, ang lumabas ay Phil Invest, no? So One Oasis Davao. May patch of green in the city. An exciting and hassle-free condo living awaits young professionals at One Oasis Davao, an Asian tropical-inspired community located at the heart of Matina. Matina, Davao City. Matina ba to dito? Iko lang to Oh. Okay na ito, yung kulay green tapos may arrow. Tapos One Oasis. So, okay na mga hagala. Ngayon na pag-alaman ko na ito palang Ecoland area ay hindi pala siya sakop ng Bukana District, no, or Barangay Bukana. So ito pala siya ay sakop na ng Barangay Matina or Matina District, or Talomo District or Barangay Matina. Di ba Barangay Matina is siya, Talomo District. Correct me if I'm wrong, pero feeling ko tama ako doon. Basta pag Barangay Matina, napakalaki ng Barangay Matina pala, no. Napakalawak. So sakop pa tong Ecoland sa Barangay Matina. Sa bagay, Ecoland Terminal tapos Sandawa, SIR, Matina na yan dyan, Grabahan, Matina. So possible kasama to sa Matina Playa, di ba? So One Oasis, ang nagmamay-ari nito is Phil Invest. Yan Phil Invest. Basahin natin ang meron dito. Yun na nga, exciting community. Here you can enjoy independent living to the fullest without having to worry about home maintenance, security, and privacy. For announcement purpose only, all details are subject to change without prior notice and do not form part of an offer or contract. Features and amenities. One Oasis, you get to enjoy every day a relaxing treat to the body and spirit courtesy of the first-rate amenities. Clubhouse, swimming pool, basketball court, gazebos, children's play area, classy yet reasonable, modern yet refreshing, and stylish yet functional. A young professional like you deserve all this from One Oasis Davao. Yun na nga, location, West Ecoland Drive. Minsan sumubok din ako dito na mag-inquire para dito ko i-held yung mga special occasion and event namin dito mag-anakan. The problem is parang hindi ko siya okay yung presyo. Malaki din yung kanyang size fit talaga sa pangmaramihang pamilya. Alam niyo sa Pilipinas, no? Kung sino pa yung mga mahihirap, isa na kami doon. Sila pa yung napakadaming member of the family. Di ba? So mahirap na nga. Kumbaga parang dahil walang pera, sige bawi na lang sa mga anak kasi mga gano'n. Anyway, back to the content. So kapasok siya sa pangmalakihang pamilya talaga sa mga gatong occasion. Itong One Oasis, kaso nga lang ang unit na yon ground floor lang siya. So sabi ko hindi ko siya may enjoy kasi ang gusto ko rin talaga habol ko is yung overlooking amenities, no. Okay, so tapos na tayo sa One Oasis. Andyan yung nila sa loob hotel mamaya pa. Okay, puntahan na natin. Pasilip ko na lang.
O, yan yung mga basketball court, no? Occupying, so 2.3 hectares. One Oasis Davao strikes a delightful balance between stylish 5-story residential. Okay, 5-story siya. So, saan siya belong? Low-rise building. Mid to low-rise. Hindi siya mid to high-rise. Mid to low-rise building siya. Ano, di ba? Tama. Or mid-rise talaga or low-rise talaga. Mas pasok siya. 5 floor pababa. Okay, One Oasis Davao, you enjoy the serenity of a peaceful enclave without being too far from the comforts and convenience of the city. Near malls and lifestyle destinations such as SM City, NCCC, Matina, Town Square, Davao City Golf Club, okay. Davao City Golf Club, wala nang Davao City Golf Club ngayon, di ba? Ginawa na siyang ginamit na siya as Davao Global Township. Tama, mali. So, yun yung looban nila. Okay. Tapos, near malls, lifestyle, near hospitals such as Davao Doctors Hospital, Alexian Brothers, 5 minutes drive distance from workplaces and schools such as Ateneo Davao School. Accessible through public transport along Quimpo Boulevard. Wala pa tong itong description na to, nisulat nila na mga amenities. Hindi pa nila alam no na 2 taon, 3 taon, meron na itong coastal road. Hindi pa nila nasasali sa amenities. Kasi isa yan sa pwedeng idagdag, no? Pampalaki ng value sa lugar dahil sa coastal road na rin, no? Enjoy a low maintenance. Okay, tapos na tayo dyan. Okay, so meron tayo dito ngayon, nakaharap tayo dito sa may Ecoland 4,000. Kung saan yan po yung pinademolish na talaga, no, ng lubusan. Tingnan natin. Okay, so ito na mga hagala. Lapitan pa natin, no? Total nakagamit naman tayo ng ultra wide lens. Ecoland 4,000. May nakalagay pa dito na pangalan, karatula. Yan. Ecoland 4,000. Ito yung entrance sana nila. Kaso nga lang, wala ka na makikitang gusaling nakatayo dyan kasi nga fully devastated, no? And Ecoland 4,000 residences. Napaka-hot topic ito nung araw nung pagkatapos ng lindol. So, basahin natin. Mahagala, akala ko kasi talaga ito ay pagmamayari ng, ang sabi kasi, so akala ko pagmamayari ng ng DMCI or Consonhe, DMCI, by Consonhe Construction Incorporated. So, hindi pala, dininay. Anyway, basahin natin mahagala. November 1, 2019, DMCI Homes, the housing component of, wait lang ha, Ecoland 4,000, not a DMCI project. Kita nyo yan? DMCI Holdings Incorporated. DMCI Homes, the housing component of DMCI Holdings Incorporated, on Thursday denied involvement in the construction of the earthquake damaged Ecoland 4,000 residents in Davao City. We would like to inform everyone that Ecoland is not a project of DMCI Project Developers Incorporated or DMCI Homes. DMCI Homes said in a statement. So the company was not involved in the development, design and construction of the said project. A portion of the Ecoland 4,000 condominium Hamiji building was heavily damaged after a magnitude of 6.5 earthquake rocked several parts of Mindanao on October 31. Following an equally powerful tremor on October 29. O yun. Local reports said the collapsed condominium building is owned by DMC, Urban Property Development, con DMCI. UPDI pala, a real estate development company. DMCI Homes clarified that Verdon Park is currently its only project in Davao City. Yan, DMCI, yun yung Verdon Park na nasira din. Oo, yung Vermidel, no? So, nakalungkot. Actually, sorry natawa ko. Baka sabihin nyo na napaka-insensitive kong tao. Pero, ibig kong sabihin doon is nakalungkot, no? Na ang gusali, 280 owners, no? Pero, kailangan lang mag-vacate or kailangan lisanin. Kailangan lang tawag nito. Kailangan lang i-abandon ang kanilang mga unit kasi hindi nga siya safe tirahan. So, I don't know kung ano bang mga consequences niyan, mahagala. Shout out nga dyan sa inyo dati nanonood. Anong mangyayari dyan? I-refund ba ng DMCI ang mga na-invest ng mga owner, ng mga nakabili?
ibabalik ang pera with interest or magbabayad sila ng damages o ano pa man. Di ba? Damages yan eh. Kasi ano yan eh, inconvenience, di ba? Oh. Kasi nga, hindi nila nagawa ng tama ang kanilang mga gusali. Hindi nila naprotektahan ang mga investors nila sa oras ng kagipitan, gaya ng mga lindol na masakuna. Yun lang. Tapos tawid na tayo ulit sa kabila. Ayun oh, wala nang tao dyan. Wala nang gusali. Pakita natin yung building na sinesearch ko sa inyo. Itong Ecoland 4,000 residences. O ito yun akala mo yung talagang nag-collapse. Grabe ito mahagala Dinaig pa ang mas matibay pa yung gawa ng mga hindi naman mga engineers, hindi mga mayayaman Grabe, laki ng pinsala nito sa developer at the same time sa mga nakabili. Grabe crack, Diyos mio marimar. Lupit pala talaga ng pinsala. Ito yun yan. Kung hindi siya nasira, ito sana yung fronting area. Tanaw sana natin dito yung gusali, yung building. Pero yun na nga, dahil nga back job siya, dinemolish na. Ibig sabihin na delikado yun, nakalagay, danger zone. Danger zone area. So dapat sana dito, yan. So, ito yung guardhouse, tapos dyan sana yung gusali, makikita sana natin. Yan. West Ecoland Drive. So yun nakita natin, One Oasis by Philinvest. Tapos, Ecoland 4,000 residences na hindi pagmamayari ng DNCI. Tapos SM City Ecoland. Tapos sa kabila at tapos ito naman Hotel 101. So sana RC shout out sana ay na-cater ko ang good service. Galing, good service. Wala lang kasi nagpapasalamat din naman tayo kahit paano may nag-suggest ng content na balak ko pa naman sana ngayon maghihilata lang muna sa bahay. Ayoko muna lumabas pero dahil nga sa content sabi ko sige one ride lang naman, walang problema. No problemos sa halagang 13 pesos pamasahe balikan. Pupunta natin yung West Eco Drive. So yun lang mga gala. So RC, shout out sa'yo. Ito na yun tinutukoy mo kung ano nang nangyari sa lugar, sa under construction na tinutukoy mo 2019. Not sure kung ito ay sinimulan noong 2019 kasi nakalagay nga dito target to 2021. So okay na siguro tayo. Bye bye and ingats.